Network Entertainment. Meron siya talagang formula eh. Yung stand-up comedy at least. Kaya intellectual wall din yung podcast ko eh. Kasi sobrang nerd out ako dun sa kung paano buuin yung stand-up comedy set. Pero pagka ina-explain ng ganun, boring siya eh. Welcome to Behind the Science podcast. New episode every Thursday at 7 p.m. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a stand-up comedian, podcast host, and one of the most distinctive voices in Philippine comedy today. A graduate of Ateneo de Manila University, he left a career in banking to pursue comedy full-time with Comedy Manila, where he has become one of the leading voices in Philippine stand-up. He also hosts the podcast Intellectual Wall, where he engages in candid, humor-driven conversations about Philippine society and current affairs. So without further ado, let's all welcome Mr. Victor Anastasio. Thank you. Hello, yan ang aking t-shirt. Intellectual wall. Yan yung operation. Ikaw pa Paul yung ano ka? Japan or Germany? Ako yung sa Japan. Nakakalito na. Oo, Team Hirohito. Para pala sa first time na nakinig dito sa podcast. So nag-guest din ako dati kay Sir Victor. Kasama ko yung aking kambal. Kaya ayun. So please check. Nakalimutan ko na anong episode number. Basta hanapin nyo na lang. Search nyo Behind the Scientists. Yan. Oo nga, yun, Behind the Scientist. So, ayun, hanapin nyo na lang yun sa podcast, sa Intellectual Wall. So, ngayon medyo kakaiba yung setup natin. Hindi siya yung the usual na may paper tayo na pag-uusapan. At siguro napansin nyo, tatlo kami dito. Kasi ngayon may guest co-host din ako. So, si Iris, kung naka-follow kayo sa very early days ng podcast, nung Marine and Earth Science Learning Hub pa kami. So si Iris ay part ng group namin at gumagawa kami ng mga content related to Marine and Earth Sciences. At yun, magiging special guest co-host din natin siya for this episode. And congratulate lang din natin si Iris sa kanyang graduation sa master's program ngayon. So thank you. Magandang araw. Grabe. Ilang years total yun? College plus masters? Ay, parang college, ibang lifetime yun eh. Pero, pre-pandemic, tapos nag-pandemic, after nun, mga 2021 ako nag-enroll, tapos ngayon pa lang ako mag-graduate. Congrats. Thank you. Woo. So, ang topic pala natin this episode ay kung may formula ba yung pagpapatawa, yung science behind the comedy. Kasi may nag-comment one time sa podcast na yun, kung nag-suggest ng ganong episode. At syempre, nag-reach out ako kay Sir Victor for for this episode. At thankfully, inaccept niya naman yung invitation. Syempre naman. So, siguro, before natin yun i-discuss in detail, mas kilalanin muna natin si Sir Victor, bago siya naging comedian. So, life before comedy. So, kayo po ba, Sir Victor, pinangarap nyo ba maging isang komedyante nung bata pa kayo? Nung bata ako kasi lumaki ako sa sitcom. Mga 90s yun eh. So, yung mga Home Alone the Riles, yan, Palibhasa sa Lalaki, mga movie ni Andrew E. Yan, mga ganyan. Hindi stand-up comedy per se kasi nung lumalaki kami wala kaming cable. So, hindi ako exposed sa stand-up comedy. Mga Comedy Central, HBO. Later ko na discover. College na yata ako eh. So, yun ang pangarap ko nun. Maging PBA player o maging actor sa sitcom. Seryoso ba yung PBA player or or kasi alam ko ginagawa nilang joke na kamukha mo si si Keeper. So curious ako kung seryoso ba yung sinabi mo. Kasi talaga uso rin yung kasi TV pa noon, wala pang internet noon. So very common talaga manood ng PBA tapos yung mga
liga sa barangay, 'di ba ganun 'yan, eh, liga sa village. Tapos siguro NBA din yung mga classmate ko may cable. So, tapos siyempre ano ka nun, pagka-varsity ka nun sikat ka. 'Di ba naalala ko pa yung mga pangalan ng varsity player nung grade school, eh. Um, Sina Brian, sina Jerry, naalala ko pa yung pangalan nila, eh. Sila talaga. Tapos sa school kasi namin, every recess, every lunch, basketball yun, eh. Basketball ang ginagawa. So, yun ang sikat talaga nun. Tapos, basketball country rin yung Philippines, di ba? Kasi nga, naging colony tayo ng Amerika. So, sa Japan, I think, mas naging, hindi si Japan, nasa Japan din si keeper, di ba? So, may basketball din dyan. So, basketball, baseball. So, yun din, product din ng colonization. Sumikat dito yung, yung basketball. Siguro kung naging Spanish colony tayo, mas football, eh, no? Parang yung mga South American country. Or Malaysia, British colony, mas football sila doon. Pero yun, produkto ng lahat ng yun, talagang pinaharap ko maging PBA player. Tapos inisip ko, kahit di ako matangkad, may mga ano naman, eh, may mga point guard naman, eh. Yung mga ganun. So legit ano siya talaga, legit dream siya ng marami rin ng mga kaibigan ko na varsity, ganyan. Paano na lang yan pag sabay kayo ni Kiefer naglaro? Sana pagbigyan niya ako, no? Kasi wala naman, nothing to prove naman na siya. Pero sa Pilipinas, wala namang di ba? Wala namang kurso na BS comedy or something. So can you share din ano ba yung kinuha mong kurso nung college ka before ka nag full-time comedian? Nung bago ako mag-college, ang iniisip kong trabaho, no? Kasi yung parents ko doktor, eh. So may hindi naman considered scientist ba ang doktor? Parang practitioner sila na science versus researcher. Actually, di na rin ako very particular sa distinction ng distinction or definition ng mga scientist, eh. So, pwede na rin siguro. Oo, yun. So, ang sure lang ako nun, hindi ko gusto maging doktor kasi ang tagal mag-aaral. So ang kinuha ko, management, business management. Oo, nakapasa pa ako nun ng honors, business management honors. Pero natanggal ako agad, eh. So naging normal na lang ako, normal management course. Ang ano namin nun, very general, no, sa business. Merong marketing, tapos hindi rin ako pwedeng scientist kasi mahina ako sa math or average lang ako sa math, eh. Meron din kasi kami nun accounting, statistics, yun yung math intensive na mga subject sa management. Pasang-awala ako lagi. So, yun ang course ko, very papunta talaga sa corporate life or business. Yun. Pero nung college pa lang, nagsa-start ka na parang breakthrough dun sa stand-up world. Yeah, so nung college, meron na rin akong parang creative itch. So parte ako ng Heights Literary Org nun. Dun yung unang siguro experience ko sa comedy on stage na nagsusulat ako ng mga poem na may baling comedy, ganun. Tapos, since yung topic natin, formula ng stand-up, doon ko siguro natutunan yung pag-reduce ng words. Pag-reduce ng words. Kasi ganun sa poetry, eh. Parang, ano yung pwede mong tanggalin sa sinasabi mo hanggang sa wala ka nang pwedeng tanggalin. Kunyari, maraming salamat sa pag-imbita dito sa napakaganda niyong podcast. Di ba? Ang haba, eh. Pero pag sinabi mong, salamat sa pag-imbita sa podcast, may sense pa rin siya, eh. Pero pag tinanggal mo yung isang word doon, salamat pag-imbita podcast, parang caveman na. So hanggang yung ganung tatanggalin mo lahat. Yung essential lang. Yun yung nadala ko sa stand-up comedy. Na kunyari nagsa-setup ka. Na-experience nyo na ba to? Diba minsan kumakain kayo sa restaurant, birthday ng mama nyo, tapos nandun yung pamilya nyo. Parang hindi na importante yung ibang words doon, eh. So yun yung nakuha ko from college. Tapos nung college pa lang,
may mga pumunta na PhilAm dito na stand-up comedian. So third year college, parang ano siya parang happy accident or coincidence siya na talagang nagturo sila dun sa Ateneo. Siningit nila sa English course na merong stand-up comedy portion. Tapos doon na, napasama na ako sa comedy group. Tapos tuloy-tuloy na. Ano yun, mga third year college. Ang ganda pala din ng course nun, no? Ang ganda na may ganong parang ano yun, extra curricular ba tawag doon or para Oo. bang yung ngayon sa senior high na may STEM, may humanity. So parang may ganong part din pala yung course yun. Ang galing din na curriculum na ganun. Oo, parang special collaboration lang siya. Hindi ko alam anong tawag. Collaboration na kasi yung uso ngayon di ba? Pero parang hindi siya fixed part ng course. Siguro pinopose siya. Tapos may kakilala sa faculty, ganun. So talagang special ano lang siya. Yung time na yun. Limited. Yan, limited edition. I Limited see. edition. Ano? So, isang buong semester yon na may kasamang yung English course ay may kasamang stand-up comedy na tinuturo. Parang 2 class lang eh. As in, ganun lang siya ka-limited. Okay. 2 class lang. Na nagbigay sila ng paper. So, yun na nga yung parang beginnings ng formula ng stand-up. Basically, ano lang siya eh. Setup punchline lang yung pinaka-broad. Pero, yun, dun ko natutunan yun. Setup, punchline. Yung pinaka-ano niyan, parang 1, 2, 3 siya. Sorry, inuunahan ko na, no? Pero ano siya, premise, setup, punchline, tapos act out. Tapos meron pang tinatawag na tag. So ito na yung pinaka broken down version kasi sinasabi ng iba lang parang setup punchline. Pero kung baga i-breakdown mo talaga. Kung baga DNA or atom. Ano ba sa scientist yun? Yung talagang very detailed niya. So yung premise yung pinaka patutunayan mo eh. Para rin siyang scientific formula, 'di ba? Para meron kang problem. 'Di ba? Ito yung premise. Yung parang bibigyan ako ng joke yung naniniwala ako mabait yung Pilipino pero tinatalo lang tayo ng sistema. Yun yung premise. 'Di ba? Yun yung parang papatunayan mo sa joke mo, yun yung problem. Tapos yung setup parang ano na yan, papunta na sa punchline. So sinasabi ko, minsan sa sobrang bulok ng sistema, tayo na yung nagsasorry kahit hindi natin kasalanan. Tapos yung punchline, parang sinasabi ko na na-experience yun na yan, nagdadrive kayo sa EDSA, tapos may pasahero kayo. Tapos biglang ililiko nyo, tapos ay, sorry, kasalanan ko, hindi ko nakita yung poste sa gitna ng kalsada eh. So yun na yung punchline and act out. Yung act out, basically, i-acting mo lang. Kumbaga, imbis na sasabihin mo na, minsan di ba nagdadrive ka, tapos iiwas ka, tapos magsusorry ka sa mga kaibigan mo kasi hindi mo nakita yung poste sa kalsada. Yun yung punchline siya eh. Pero para pwede mo siyang gawing act out, i-acting mo siya. Na imbis na ikwento mo yun, gagawin mo na lang. Malinaw ba yung pag-explain ko? Parang imbis na sabihin malinaw ko na, naman siya. imbis na sabihin mo na, umiwas ako sa poste, tas nag-sorry ako sa mga kaibigan ko, i-acting ko na lang. Uy, sorry mga par. So yun na yung combined punchline and act out. So yung premise yung, ano siya eh, opinion yung stand-up comedy, di ba? So parang ito yung opinion ko, and then papatunayan ko siya. Yun yung joke. So para siyang in a way, scientific formula na hindi scientific. So yun yung, and then yung tags naman, yun yung parang sa theory. Ano yung mga susunod sa theory? Yung, nakalimutan ko.
Yung Yung because of that, starts with a question, C. hypothesis, method, Yung ano scientific ba? method. Hala. Corollary, tama ba? Ako, Corollary? Yun ba yan? hala, hindi ko alam. Baka. Ano to eh, sa proving, sa geometry ko naalala, parang may theory. Pero, tapos dahil dito sa theory to, it follows na ganyan. Di ba? Parang may ganun eh. So yun yung mga tag sa joke. Na parang, Oo nga, tama, corollary. so parang since ito, umiwas ka sa kalsada, pwede kang maglagay ng tags doon na additional punchline na nagsusupport doon sa premise mo. So para siyang additional conclusions na hindi mo na kailangan ulitin yung punchline. So kunwari, um, ang boring ng joke no pag ina-explain. Pero meron siya eh. Parang inaral ko siya, nagbasa rin ako ng mga libro. Meron siya talagang formula eh. Yung stand-up comedy at least. So yun, meron kang mga, so na-set up mo na bulok ng sistema, di ba? Na-set up mo na ikaw yung nagsusorry. So minsan may mga additional joke ka na, ano ba, yung banyo sa Pilipinas hindi maganda, di ba? Parang pag magbubukas ka ng cover ng toilet seat sa public restroom, hindi mo alam kung ano makikita mo doon, di ba? Yung mga ganun. So, hindi mo na kailangan ulitin yung setup. So, ang mangyayari nun, tuloy-tuloy na yung punchline mo. So, yun yung, para sa akin, yun na yung master ng stand-up comedy. Yung isang theory lang, kumbaga, ang dami mo na, kumbaga sa science, may na-prove kang isang paper, ang dami mo na naiisip na application sa iba-ibang, so ganun din yung stand-up eh, parang na-setup mo na to. Hindi ka na kailangan lumaktaw sa ibang topic. Ang dami mo ng punchline. Tapos minsan, may tinatawag din sa stand-up na callback. Na yung basic dyan is, yung joke mo before, uulitin mo sa set mo. So, kunyari, so may mga ganong basic formula rin. Like for example, di ba, yun, ginuko na yung tungkol sa EDSA, poste sa gitna ng kalsada. And then, lumipat na ako ng topic. So, kunyari, pumunta ako about travel naman yung jokes ko. Pumunta ako sa Singapore, ganyan. Tapos, nakalimutan na nila yung EDSA joke, nakalimutan na nila yung poste joke. Tapos, Singapore. Napansin nyo, ang dami Pinoy sa Singapore, no? Napansin ko, tapos pag Sunday doon, ang daming Pinoy kasi parang doon sila naglalakad ako sa gitna ng Lucky Plaza. Tapos, uy, may poste sa gitna ng kalsada. So parang yung punchline mo, i-call back mo yung punchline mo from a previous joke. So may mga ganong formula siya. Na, ano rin na siya, very, kaya intellectual din yung podcast ko eh. Kasi sobrang nag-nerd out ako dun sa kung paano buuin yung stand-up comedy set. Pero pagka ina-explain ng boring siya eh. O baka interesting pero naman. Kasi actually, curious ako kasi yung sinasabi mo, parang ano na rin siya eh, from your experience na rin many years sa stand-up and yung pagbabasa din ng ibang materials, pag-aaral ng ibang materials. So curious ako, nung nagsimula kang mag-stand-up, naalala mo pa ba yung unang joke na binitawan mo? May tumawa ba or walang tumawa sa joke mo na yun? Ang naaalala ko, bawal na to ngayon, maka-cancel na ako eh. Pero, kilala niyo pa si Missy Elliott? The Yan, rapper. para sa mga, yung rapper, para sa mga Gen Z, isa siyang mukha siyang maangas na rapper nga. Mukha siya, paano mo to sabihin mukha siyang masculine, more on the masculine side na babae. Tapos hindi rin siya conventionally sexy. So parang yun yung background. Tapos parang tumalikod na ako sa stage. Tapos kunwari masturbate ako. Tapos pumupuno ako ng Missy Elliott. So yun yung isa sa mga unang. Tapos hindi ko alam kung may tumawa nun. Pero ganun pa yung mga joke ko nun. Very malabo pa.
Pero the first, ang tinatawag kasi namin open mic. 'Di ba sa scientist may mga laboratory, may Mm. mga lab kayo, may mga field experiment. Yung experiment ng stand-up comedy, yun yung pinapanood ni Iris, open mics. Open mics, doon kami nagte-test ng joke, kung nakakatawa ba, saan sila natawa. So yung pinakaunang open mic ko, ang nauna sa akin puro mga Inglesero. Kasi ang stand-up comedy galing sa States eh. So it just Saan to followed. na ano? Saan ka nag-stand up at that time? Sarado na to ngayon pero Cafe Agogo sa Ortigas. Malapit siya dun sa mga radio station, Strata 2000, Union Bank, doon. So parang ang unang joke ko lang, parang, wow, lahat sila nag-i-English ano. Tapos tumawa naman yung crowd. So very raw lang, very parang conversational. And naalala ko yung unang open mic ko, nag-kill ako agad eh. Kill sa stand-up. Ito naman yung terminology ng stand-up, no? Pag nagsabing nag-kill ka sa stand-up, ibig sabihin, tumawa ng malakas yung audience, consistently. So, lumaki kasi ako na nakakatawa. So, wala talaga sa possibility ko na magse-set ako tapos hindi tatawa yung tao. Ganun ako nagsimula. Very naive na sinasabi ng yung mga film na kwento ko kanina. Sinasabi nila lahat ng komedyante nagbabam, tapos iniisip ko, baka yung iba, baka sila. Very naive college eh, di ba? Parang college, kaka-20 mo lang or bagito ka pa talaga. So parang lahat ng beginning open mics ko eh, parang may tumatawa. So parang natural lang sa akin to. Tapos 5 minutes lang yun eh. So hanggang sa isang org event sa school, org event pa yun, nakala ko okay. Naalala ko pa yun eh, Loyola Film Circle, mga movie enthusiast na college. So parang nagpatawa akong ganun, tapos walang tumatawa, tapos parang hindi ko magets kung anong nangyayari. Para siyang, ano ba to, bangungot? Hindi ko talaga magets. Tapos, yun na, so nag-research uli ako. Tapos, meron daw tinatawag na yung steps to kung paano ka gumaling. So parang dinaan ko uli sa nerd approach yung stand-up comedy. And parang meron ako nabasa na meron kang unconscious competence. Tapos kailangan pumunta ka hindi, meron kang conscious competence na parang alam mong magaling ka. Mali. Basta dadaan muna sa unconscious incompetence. Yung hindi mo alam na hindi ka magaling. Andun ako eh. Unconscious incompetence. Nakakala ko magaling. Pero hindi ko alam yung weaknesses ko. Tapos dadaan ka muna pagka alam mo na yun, meron ka ng conscious incompetence. Parang alam mo na yung weaknesses mo. Alam mo na kung tao ka lang. Na hindi ako 100% nakakatawa lagi. Tapos dadaan ka sa conscious competence. Yun na yung very jokey yung jokes mo. Parang setup, punchline. Parang alam ng crowd na nagjo-joke ka. Okay, joke. Okay, next joke. Okay, tas medyo alam nila na scripted. Alam nilang memorized yung jokes ko. Na parang meron pa akong mga English na setup. Hindi man ako Inglesero. So merong conscious competence na ito yung dapat. And then, aabot ka dun sa unconscious incompetence na parang second nature na lang yung pagpapatawa. And yun yung pinipilit abutin ng mga komedyante. Na kahit saan ka ilagay na room, kahit saan ka ilagay na... And obviously, wala pa ako dun kasi I think takes a lifetime. Pareho rin sa music, pareho rin sa art, pareho rin sa science, 'di ba? Never ka naman na, okay, alam ko na yung marine chemistry. Ito na yung alam ko. Nagbabago naman lagi yan, 'di ba? So may nag-evolve. So never-ending question. And I think yun yung exciting sa mga profession natin.
yung never-ending, scientist kayo, so yung curiosity, doon naman nagsa-start ng scientist. And I think yung mga magagaling na comedian, doon din sila nagsa-start versus maghahanap ka lang ng fame or talent fee. Parang hindi tumatagal yung mga yun eh. More of yung mga curious talaga. May mga metrics ka ba na ginagamit to measure kung maganda yung joke or not? Kanina may binagit ka na term na kill. Tapos dati may narinig ako sa isang episode ng Lady Bosses na laugh per minute. So may ginagamit ka ba na metrics to measure how good yung joke mo? Very scientist talaga eh, no? Metrics. Actually, pansin ko din pag nagsa-stand up ka, lalo na dun sa Mo's yung open mic, nagre-record kayo eh. So, pero di ko alam ano ba yung, for you personally, ano yung siguro yung process mo pag nag-open mic. So, may recording ka, and then, re-review mo ba yun after, or parang, ano yung after naman ng open mic? Oo, right after yun, pag sa drive pa uwi, papahinga ko agad yun. Agad-agad. Parang agad, review agad. Pero dati binibilang ko pa yung laughs per minute. As in, binibilang ko siya. Which is self-explanatory naman, di ba? Yung ilan ang nakuha mong tawa within 1 minute. Pero kasi medyo subjective din ko ano yung laughs eh. Di ba? Na pagka mag-go down ka that route, kung gusto mo maging scientific talaga, ano ba yung laughs? So, kailangan merong a certain decibel. Di ba? Kasi may ganun eh. Pwede mong gawin yun. So, gusto mo mag-go down that path. Ang ginagawa ko na lang, siguro through experience din, yun na yung unconscious competence mo sa pag-judge sa sarili mong set na hindi ka na nagsisinungaling sa sarili mo. Na parang, grabe sinayang ko lang yung oras ko sa open mic na yun. Or may mga nabuo ako. So, minsan kunyari, binigyan ako ng 10 minutes sa most. Minsan ipi-play ko lang yung recording, tapos fast forward sa random. Alam mo yun sa recording app, di ba pipindot ka lang sa random? May mga nights na pag pumindot ako random, may tawa. Pindot ako random, wala. Pindot ako, may tawa. Pindot ako, may tawa. So yun na yung parang, yun na yung laughs per minute ko. Pero pag kunyari may mga recording na pindot, nagsasalita ako. Pindot, nagsasalita ako. Parang, ano ba to? Nag-poetry ba? So may mga ganun. And then meron din kaming tinatawag na applause break sa stand-up comedy. Yun yung parang highest of the high na I guess pag maganda yung joke mo, yung napapalakpak na yung tao for a long time. Although may naalala ako sa isang recording ko, which very proud ako hanggang ngayon. Siguro mga ano pa to, 2014, ganun. Parang pinakinggan ko yung recording, isang minuto talaga yung tawa ng audience. As in, isang minuto. Pati ako natatawa rin nun eh. Yung joke lang nun was reference dun sa, di ko alam kung naabutan rin ng generation niya, yung MTRCB ads sa mga sine. Si Randy Santiago. Yun. Yung naka-shades sa sinihan. Yun, yung naka-shades lagi. Parang na-connect ko sa Cyclops kasi lumabas yung X-Men. So parang napansin nyo ba si Cyclops laging naka-shades, hindi mo nakikita yung mata. Eh napansin nyo si Randy Santiago naka-shades din. Hindi nyo nakikita yung mata. Di ba? Nakakonect nyo ba? Si Cyclops siya. Kirat si Cyclops. Yun yung parang, yun yung twist sa joke na kirat din si Cyclops. Tapos parang dinagdag ko na, tapos na ang favorite line ko ni Cyclops dun sa X-Men na lumabas yung piracy yan or something, basta gano'n na. Tapos one minute lang pinapahing yung recording na tawan-tawa ako tsaka tawan-tawa yung crowd kasi bagong joke. So parang yun lang, saya lang. So ano talaga eh, I'm sure a lot of people pag nakikita nila yung sarili nila sa phone or naririnig nila yung boses nila, di ba, may ganun eh. Pag pinapakinggan mo yung sarili mong boses, nakakadiri. Pero parang kinailangan kong i-overcome yung ganung
Kasi kailangan mo talaga i-review eh. Kailangan mong ano ba, nag-iisip ako ng analogy sa laboratory kung paano. Basta i-review mo yung results Hmm. ng open mic. So kailangan, tinatsaga ko siya kahit alam mo yung gusto mo lang makinig ng music or makinig ng podcast. Parang parte ng trabaho para sa akin yung papakinggan mo yung set mo. Kahit bored na ako sa paulit-ulit na joke. Parang ano ba yung word na gumana dito? Gano'n. Parang kailangan talaga mag-nerd out para sa akin. Parang maganda yung set. Yung joke nyo ba, bago nyo siya bitawan, for example, sa public, yung pag-open mic, kasi sabi nyo kanina, yun yung first test nyo sa public. Bago mo ba bitawan yun, kailangan mo nang matawa ka sa ginagawa mong joke bago mo i-test sa public, or hindi naman required na ganun? Dapat, 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 dapat nakakatawa siya sa akin or interesting at least sa akin para ganahan akong gawing joke. Kasi grabe rin yung mortality rate ng mga naiisip kong joke na akala ko nakakatawa. Pero hindi pala. So para sa akin hindi siya nagbabago mula nung nagsimula ako. Ang dami pa rin na akala ko nakakatawa pero hindi. So, pero yun nga, tama yung sinabi mo. Na kailangan interesting sa akin or nakakatawa muna sa akin. Versus yung sa tingin ko nakakatawa to sa crowd. Parang hindi ko magana yung ganun sa experience ko. Ay, siguro i-break ko muna yung usapan natin tungkol sa comedy. Siguro backtrack ko muna konti yung Sige. before comedy naman. Kasi kanina, nabanggit namin na for a time naging banker ka. So, paano ka nag-decide na from pagiging banker, nag-transition ka full-time into comedy? Kasi nakita ko yung lifestyle din ng parents ko bilang doktor. Pag professional ka, medyo hawak mo yung oras mo more or less. Siyempre, kapag graduate ka na, medical student, talagang hawak sa leg yung schedule mo, di ba? Yung duty mo. Pero once mag-graduate ka, yung clinic hours mo, ikaw na nagsiset, di ba? So parang nakita ko sa kanila yun eh. So, and then, nung nagko-corporate pa ako sa banking, may observation lang ako, sinabi ko sa nanay ko na, grabe dati 3 months yung summer break ngayon. Ilan na ba yung leave sa 3 weeks lang ata, no? Vacation leave sa corporate. So parang sabi niya, simula pa lang yan, ganyan na talaga yung... So parang, para akong hindi ko alam kung alam niyo yung Hitchcock zoom sa sine. Yung parang nagzo-zoom yung mukha ng tao, tapos nagzo-zoom out yung likod. yung parang horror realization. Na parang yung words niya na, simula pa lang yan. So parang hindi ko Yung pumapasok sa isip ko yung meme face ni si Alden Richards ba yan? Yung naka-zoom sa mukha niya na meme na parang ganun. Oo, yung mga parang ganun. Yung zoom na shock na So parang inisip ko, gusto kong maging self-employed din versus Corporate para slave. Kasi nagustuhan ko nung college. Kasi 'di ba grade school, high school tayo, gising ka maaga, uwi ka hapon. As in ilang taon ng buhay natin 'yun eh. 15, 16. Biglang nung college, pwede ka mamili ng schedule. 'Di ba? Pumili ako ng class. Naalala ko pa 'yun eh. Literature class ko 2 p.m. And then something else at 4 p.m. Tapos uuwi ako. So weekday, pwede ako magpuyat. Sobra siyang naging eye-opener sa akin eh, yung college. Na parang pwede pala yung ganitong buhay. So nung nag-corporate ako, bumalik ako dun sa grade school, high school na hindi ko na matanggap. So yun, nag-venture ako into, nag-aral ako ng real estate brokerage, yung mga ganun. And then wala akong kinita. Tapos yung ibang comedian, nag-writing sila sa comedy show.
So yun ang unang job ko outside. So yun, parang gusto ko lang maging self-employed and ayoko lang magkaroon ng 9 to 5. Very, very immature reason. Very immature reason. Ayoko lang gumising na maaga. Tapos, yun na, yung mga meeting namin nun sa comedy writing, 4 p.m. 4 p.m. nagsa-start. So parang okay, sakto. Okay itong buhay. Kasi parang pwede ako magpuyat. Tapos ayan, nag-open mic ako kagabi. Nakauwi ako mga 12 na ata or 11. Tapos yung podcast guesting, 1 p.m. Para sakto. So, parang, yun I guess, bilang matigas ang ulo ng tao, parang ni-reject ko yung circadian rhythm. Akala ko tumigil ka sa pagiging banker dahil puro no deal yung nakukuha mong sagot. Wala yan. Pero yun din. Isang rin yan. Isang reason din yan. Kasi may mga tao talagang magaling dun Parang hindi ako magaling dun. Ibang siya, ibang discipline siya. Very, very client facing, very, siya talaga, very relationship building. Kasi sa treasury ako Tapos ang hinahandle namin yung mga private account ng mga mayayamang tao. So yun. Very ibang discipline siya. Tapos even yung trading, ibang Yung no deal pala na tinutukoy ko yung deal or no deal. So, ayan. Wala yung joke ko. Wala yan. Oo. Deal or no Parang deal. pinaset up ko pa yung mahabang kwento ni Sir Victor Yan lang yung joke ko Pero dun sa relationship building mo nung banker ka, di mo ba try to build those relationships through comedy as you were transitioning to a full-time stand-up na? Di ba nagbe-bleed through yung pagkakomedyante mo dun sa banker role mo nun? Hindi, ako, meron pero hindi ko matansya kasi yung stand-up talaga uncensored siya Yung banking, lalo na yung corporate as is, very censored na siya So ano yung mga pwede mong gawin joke, di ba? Ang dami mo nang pwede mong offend. Banking pa yun, very bottomed up ang banking, di ba? Hindi siya parang ad agency Very bottomed up siya. And then yung mga client mo mayayaman na conservative sa pera, kaya nga sila nag-treasury bills, di ba? Hindi naman sila yung mga tech bros Mga old rich. And ang kwento ko niyan, kung ba't ako nag-resign ako dahil sa joke na offensive actually. Kasi meron kaming, masama tong joke na to. Kaya nga ako nag-resign na. Kasi meron ako mga peers sa bangko na mga bagito. And then syempre meron din mga middle boss and then meron mga boss. So merong isang boss doon na older. I think senior na siya or pa-senior. So meron akong kwentuhan na peer ko. Sabihin na lang natin ang pangalan ng senior boss na yun na old ay si Ma'am Dolores. Diba? Ganun yung mga pangalan ng mga older. Si Ma'am Dolores. So itong peer ko, na nakikipag-joke ako, tinanong ko, anong work ng parents mo? Sabi niya, archaeologist. Ang galing may archaeologist pala sa Pilipinas. Doon ba nila na-recruit si Ma'am Dolores? So nakakatawa siya kasi peers kami, di ba? Ang problema, niya doon sa middle management boss niya. So pag kwento mo na sa boss, iba na yun kasi sila yung taga-uphold ng corporate virtues. So nung sinabi nun, as in hinarap ako ng middle boss, tapos ang sama ng ugali mo, grabe. Ayun, that night nag-open ako ng Microsoft Word. Thank you for the years, but I think my career is heading in a different direction. Baka hindi that night, pero like few days after, parang hindi para sa akin tumundong to. Nafe-feel mo yung ikaw mismo ang nasa-censor as a person?
doon. Oo. So, tsaka may mga magagaling talaga doon, nakikita ko eh. Na magaling sila mag-trade. Ayan, gaya ng sinabi mo, lahat sa kanila. Kasi sa phone yun eh. Oh, deal, deal. Lahat sila, deal. Done. Yan. Magagaling, magagaling. So parang, yan. May perception ako na ang astig niyang trabaho na banker ka sa treasury, 'di ba? Yun yung puso ng bangko kasi doon yung pera. Nagtitrade sila, mga rich clients, pero parang perception lang siya sa sarili ko eh, na hindi naman ako magaling doon. May question pala ako kasi yung binabanggit mo parang ano din, may effect din yung type ng audience dun kapag nakakarinig sila ng joke. So may napapansin ka ba na patterns na yung ganitong klaseng joke gumagana siya sa lahat ng type ng audience regardless like kung anong klaseng trabaho meron sila, like anong social status, blah blah blah. Siguro yung self-deprecating jokes ko. Yung mga jokes ko about yung mga pagkukulang ko, yung mga disappointment ng magulang ko sa akin. Parang yun yung nagre-relate. Or political joke. Pero pag political kasi, 50-50 pa rin eh, di ba? Kasi may iba-iba yung political leanings. So yun ang usually na gumagana, yung tungkol sa pagiging komedyante ko. You being a comedian in a family of doctors. Kasi bilang Asians, may ganun tayo eh na ang success ay engineer, doctor, lawyer. Di ba? Pag sinabi mong magko-comedy ka, parang, walang pera dyan. Pag sinabi mong magsa-scientist ka, anong scientist? Wala namang science. Di ba? So, in any field, merong mga ganong experience within the family. So, I think relatable siya. Yung humor ba nung tao, sa tingin mo, natuturo yun or parang napipick up lang siya? Or may mga tao na naturally funny, may mga tao na hindi talaga nakakatawa? Meron akong nabasa dun sa libro. Yung libro ko, by the way, Comedy Bible. Dun ka nabasa yung formula na yun. Very yun, sa mga nag-nerd out sa comedy, very useful. Breakdown niya pa dun yung 4 main emotions of a joke. Sabi niya, what's weird, what's scary, 4 yun eh, nakalimutan ko na. Pero parang, what's hard, what's weird, what's scary, tsaka may isa pa. So parang ganun niya i-breakdown. Tapos sabi niya sa librong yun, I can teach you comedy, but I can't teach you how to be funny. Parang siguro sa scientist, pwede mong turuan yung tao ng math, pero hindi talaga lahat magaling sa math eh. Like, grabe ako mag-aral noon ng accounting eh. Pero wala talaga. Yung stat, nakakuha ko in concept eh, alam ko. Pero when it comes to, ikaw Paul, yung nagsusulat ka ng equations on your free time, di ba? Hindi, si Philip, yung isa. Si Philip pala yun, sorry, na-confuse ako. Di ba may mga taong ganun eh? May mga taong ganun na nagsusulat ng equations on their, iba mag-isip. Di ba? And ganun din siguro sa funny. Pwede mong ituro yung formula. And may 2 directions yan. Either maaaral niya or pwedeng wala talaga. Pero worth a try sa mga open mic, di ba? Very encouraging naman kami na hindi mo malalaman kung hindi mo i-try eh. Di ba? Sa marine chemistry, marine chemistry, marami ring math yan. Chemistry yan eh, di ba? Hindi naman, actually. Hindi naman. Pwede na siyang idaan sa mga software, mag-compute ng statistics for you. So, di mo na ikaw mismo yung solve ng whatever. So, hindi rin ako ganun kagaling sa math, pero magaling akong ipasok sa software kung ano kailangan ko na mga numbers. Pero hindi kailangan mano-mano, parang yung mga nasa movie ng Oppenheimer, yung puno na yung blackboard na, di ba yung mga ganun? So, ganun din eh, may... okay. Yung mga jokes nyo pala, paano nyo ini-story yun? Like, may specific library ba kayo na, ay, ito, sinabi ng certain comedian yung ganitong joke, hindi ko na siya pwedeng gayahin? Or wala naman?
Ah, ano sa'min video, video evidence talaga. Tapos dated naman yung mga yun, 'di ba? So kunyari, may napanood ko yun sa komedyanteng Amerikano. O titingnan mo yung post, yung may gano'n. Pinost niya na 'to dati, naisip ko 'to kahapon lang. So unfortunately, or puwede rin naman minsan kung may mga parallel thinking din kasi na sinasabi na parang, um, kunyari all around the world sabay-sabay sila natutong magbilang, 'di ba? Hindi mo naman puwedeng sabihin na kinopya ng China yung counting dun sa West, parang sabay lang silang so gano'n din yung jokes. Minsan meron kayong parehong naiisip, pero yun, may gentleman's agreement na lang na kapareho mo 'to and then minsan 'pag wala kayo sa parehong gig, gagawin niyo pa rin yung joke niyo kahit pareho. May gano'n siya, napapag-usapan naman siya pero very ano siya, um, 'yan ang away namin ng mga Tesla versus Edison, 'di ba may gano'ng mga rivalry. 'Yan, may ganyan din sa kaya feeling ko nga, I mean to a very small extent 'no, may pagkapareho talaga yung scientist tsaka kasi gusto mo ma-recognize ka sa idea mo kasi trabaho mo 'yan, eh. Mm. So katulad nga niyan 'di ba, yung parang may napanood akong TikTok recently na bakit yung mga mathematical formula galing sa West, Planck's equation, 'di ba, Descartes. Pero 'pag galing sa Muslim, wala yung pangalan. 'Di ba may gano'ng 'di ba, Mm. para siyang Ah, magiging theory of perpendicular angle. Bakit hindi, um, Muhammad's theory or something or 'di ba? So may gano'ng power play din sa science, eh, tsaka sa stand-up na ano siya, eh, point of pride siya. So talagang 'pag may narinig kang joke na parang word for word 'yan, papanting na yung tenga mo, 'di ba? Parang hindi mo alam kung unconscious 'yun. Same din I'm sure sa science world na isipin mo ikaw naka-discover ta's biglang sa-submit ng iba, bad trip, 'di ba? Oo, Naka-experience ka na may talagang word for word na gumaya sa'yo? Yung work mo talaga? nade-detect ko, eh, parang yung, kinonfront ko naman siya na parang minsan kasi sa dami ng time niyo spending time with each other sa gigs, maaano mo siya unconsciously. Pero parang 'pag paulit-ulit na, may parang mas yung formula, eh, mas yung formula. Kunwari, 'di ba yung joke ko kanina was may poste sa gitna ng kalsada, gano'n. Parang ang naririnig ko was, similar pero iniiba niya lang yung poste. Ginagawa niya ng ano, kunwari puno. Sa probinsya 'pag nagda-drive ako may puno sa gitna ng kalsada, ta's parang alam mo yung just enough na iba, pero alam mong parang so may mga gano'ng instance and at the same time meron ding mga, joke ng ibang comedian na maririnig mo, parang punchline. So parang pag-uusapan nila ngayon 'yun. So meron, naka-experience na rin ako, kasi ang tagal ko na rin, eh, 19 years na ako nagsa-stand-up. So ang dami na ring dumaan, nag-come and go na comedian and nag-come and stay. So gano'n lang. pero paano yun for example kasi puwede rin naman na ano, nagkataon lang na pareho kayo ng naisip? Parang inano ko siya, medyo sinayance ko rin siya na parang yung probability nun, parang ano, eh, gumawa na ako ng case study. Kasi hindi lang sa'kin, eh. So parang meron din sa ibang comedian. So parang puwede kang magkaroon ng coincidence, pero 7? Alam mo yun, parang parang, yun, eh, yun parang 'di ba meron ding yung gano'n lang, parang bibigyan mo benefit of the doubt, pero Ah, I guess yung probability nga 'di ba parang 'di ba may sinasabi na, "It's not probable but it's possible."
'Di ba gano'n sa simula, eh. Parang posible pero hindi probable kasi parang may pangalawa, 'di ba? Parang, okey tumaas yung probability hanggang sa dumami na. Tapos, it's possible and probable, 'di ba? Parang gano'n, eh. And then yung isa rin na case was umamin na rin, eh. Parang umamin na rin siya before na hiniram ko po sa isang gig yung joke niya. So parang, hindi talaga puwede yun, taboo yun. So parang yung mga gano'n. Ayun. So, speaking of study pala, almost 1 hour na rin pala tayo. So, kung speaking of study and ayun, since science podcast tayo, kung ikaw po ay gagawa ng isang scientific study tungkol sa pagsa-stand up, ano po yung gusto nyong i-pursue na pag-aaral dito? Magandang tanong 'yan 'no. Actually hindi ko pa naisip yung before. Marami na akong nabasa nga na theory na yung humor daw galing sa mga unggoy kasi 'di ba ape tayo, parang malaki sa DNA natin galing sa mga ape. So parang yung laughter daw, para siyang bonding. Kasi yung mga unggoy daw, pagka merong outside the group, 'di ba nag-aano sila, "Hu, hu, hu, ah, ah, ah." Ginaganon nila yung so sabay-sabay silang gumaganon para ma-ostracize yung so may gano'n na theory na parang 'pag tumatawa kayo, nagiging kayong isang tribe of monkeys na pinagtatawanan niyo yung isang bagay. So, parang ano ba yung maganda na puwede ba ako mag-isip muna? Kasi maganda yung Ay, tanong, sige eh, po, go tapos lang. hindi ako Mhm. nag-homework, eh, ngayon ko lang nakita. Apes together strong ang ang laban Oo nga, doon. eh. Pero ginawa na rin, eh. So, 'pag sinubmit ko yun may magagalit sa'kin. Ano bang maganda sa comedy? Tapos meron din akong nakikita na are comedians born or made, eh, parang nature versus nurture. Tapos lahat ng iniidolo kong comedian sinasabi born talaga, eh. Maganda din po yung na-bring up niyo yung yung Are Comedians Born or Made? Kasi dati may napanood ako sa National Geographic na yung pinag-usapan din, are geniuses born or are they made? Tapos yung Mm. naging topic nila doon ay si Susan Polgar. So siya yung, if I remember correctly, unang babaeng grandmaster. Tapos yung story niya, parang bata pa lang siya, ninonurture na talaga siya na maging isang chess prodigy. So pinapalaro siya sa mga lalaking chess players and all, ganun hanggang sa talagang naging sobrang galing niya. So very, ayun, for me very interesting siya na na topic na ayun, are they born or are Oo. they made? Meron pa akong isa, choppy ba ako? Okey naman. Ito yung example na sobrang bulok sa Pilipinas. Ikaw yung nagso-sorry, hindi mo naman kasalanan, 'di ba? So, sorry na disconnect ako, 'di ba? Parang hindi naman natin kasalanan 'yun, eh, pero sorry pa rin. So may kaibigan kasi ako na honor student siya, matalino siya. Tapos may sinend siyang study during the 2022 elections. May sinabi siya na, alam mo na humor ay hindi effective sa pag-change ng mind ng political supporters. So kunyari, inasar mo yung kakamping. Alam mo yung mga kakamping, very very elitista. Ang ideal natin ay, oh shit, pinakita niya through comedy kung bakit ako mali. O nga no, elitista ako. I should change. Never daw nangyayari yun or very seldom. So yun yung parang struggle ko ngayon as comedian or ever since 2022. Na paano ako magiging campaign supporter pero hindi ko atakihin yung voters mismo. Kasi lalala lang yung bias nila. Na parang magiging mas stuck sila sa kanilang opinion pagka gumamit ka ng comedy. So yun, magandang study yun feeling ko. Siguro yun yung purpose ko. Being yung political climate dito na nagiging echo chamber na lang, eh. 'Di ba? Mhm. Parang ito DDS jokes. And then paulit-ulit na parang, DDS, hindi nyo ba nagigets na ito yung analogy ko, eh. Para kang may abusive na
tatay. Tapos, in our mind, iniisip mo, ang galing. Kasi true comedy, pinapakita ko sa kanila na, oo nga no, parang abuse, mag-iba nga ako ng, yung sinan nga ng kaibigan ko matalino is, hindi siya gumagana sa humans. So, yun yung gusto kong i-pursue na study siguro. To prove lang na yung very ano na siya psychology na siya and as a anthropology, sociology na siya na yung satire does not change minds. It just reinforces biases or mas ano siya, mas pang-strengthening siya ng bond. Parang preaching to the choir lang siya. Yung satire. Like, I don't think may mga nanonood ng Saturday Night Live na Republicans. And then, after many Trump jokes, bigla silang gigising isang umaga. Dahil sa mga Trump jokes, nakikita ko na yung stupidity ng aking Trump. Yun. So, yun ang magandang Oo nga, study. nanalo pa rin siya. Di ba? Kasi pag inaasar mo yung isang tao, lalo siyang maasar, basically. Lalo niyang paninindigan yung sarili niyang belief. So yun ang interesting sa akin ever since sinend ng kaibigan ko yung ano na siya ngayon lawyer na siya ngayon. So, yun ang interesting sa akin. And yun ang kung makita niyo yung Instagram content ko lately. Or hindi lately, sandali ko lang ginawa kasi grabe yung climate ngayon. So yun lang yung gusto kong, although gumawa ako ng podcast episode, Dear Kakampinks Part 2, kung gustong pakinggan ng mga listeners nyo. Yun nga, umabot na ako sa, sorry, nagra-ramble on ako pero very, Go lang po. talaga yung, kumbaga, experiment ko ngayon na tinatawag niyong bobo yung isang side. Pero, pwede ko ba sabihin na lang yung political ano? I mean, ako naman to, hindi kayo Ay, Tinatawag go lang po, ng okay mga- lang naman, okay lang. Tinatawag ng mga kakampink na bobo yung mga DDS. May ano na ako dun ngayon na parang sobrang hindi nakakatulong yun. Sobrang nakaka-help. Sobrang nagiging divisive lang. And sinabi ko sa podcast episode ko na the mere fact na nung house-to-house campaign ng mga kakamping, di ba ang house-to-house campaign was i-explain mo yung side mo in a very logical, compassionate way kung bakit dapat nilang parang ang proof na hindi sila bobo ay hindi sila nakikinig. Parang counterintuitive na hindi sila nakikinig kaya bobo sila. Pero matalino sila kasi alam nilang hindi mo sila kinakausap to hear them. Kinakausap mo sila with an ulterior motive, with an objective. So parang bilang tao, maaamoy mo yun Parang pag kinausap ka ng kaibigan mo, May in a judgment na very agad. nice, compassionate way, tapos ang ending niya is, open-minded ka ba? May business opportunity ako. Hindi yung house-to-house campaign At the end of the day, meron kang so, hindi ko sinasabing mali yun, pero pag hindi sila nakinig, hindi mo dapat i-judge na bobo sila or close-minded sila. Kasi unang-una, naamoy nila so tama sila. Na you were not there as a scientist. You were not there as a scientist na nagko-collect lang ng data and impartially. Sana kung ganun, di ba? Na parang pupunta lang sila and then, ba't nyo po ba gusto ang candidate na to? And then pag sinabi nila, bumalik ka sa lab. Kunyari, and again, ang haba ng sagot ko, pero sorry. Okay lang, Kunyari, okay lang. ang main contention, kunyari lang, isipin ko siya from a science experiment point of view, no? Parang kaya ako binoto si Duterte kasi nawala yung mga adik sa kanto. Anong gagawin ng kakamping? Nawala yung adik sa kanto, pero binviolate mo yung human rights. Tsaka, nagkakadal naman sila ng, alam mo yun, parang, imbes na pakinggan yung needs ng botante, lagi kang mayroong retort or lagi kang, kung isipin mo yun from a science view, napakasimple lang na parang, okay, gusto ng botante, walang atik sa kanto. Sulat mo lang as data.
Tapos paano mo siya maa-apply? Saka, di ba parang ganun? Na hindi siya data gathering purely eh. So yun yung parang gustong point ko sa podcast episode ko na parang siguro oras ng pakinggan din kung bakit yung parang I guess in scientist yung mga listeners mo yung never ending bakit, di ba? Kasi ang nangyayari sa mga elitista, hindi ko sinasabing lahat pero ang nangyayari sa mga elitistang katulad ko, and isa naman ako dun eh, there comes a point na ba't mo binoto? Kasi ganito. Okay, bakit? Kasi ganito. Bobo. So tapos na yung conversation. Pero in an ideal world, puro ka bakit eh. Bakit mo siya binoto? Kasi mukhang mayaman yung mga yan. Di ba, si Bobo mayaman. Pero bakit? So bakit? So dahil mayaman siya, ba't ayaw mo siya iboto? Yung parang, so yun siguro yung gusto kong study na hindi related sa comedy. Yung talagang psychology, unbiased. Kung bakit sobrang lakas ng appeal ng Duterte sa Pilipino. Di ba parang maganda siyang study. Versus yung sabihin mo, malakas siya kasi maraming bobo. Parang wala tayong natutunan, di ba? Mhm. Ayun. So, I guess nakakaisang oras na rin tayo. No? So, kayo po, Sir Victor, ano po yung mga mabibigay niyong advice sa mga aspiring comedians? Wag na, kami na lang. Hindi, joke lang. Wala nang mabawasan yung competition. Competition. Bawas yung competition. Tiba-tiba na kami. Hindi, ano lang, yung curiosity pa rin na versus trends. Yun naman I think yung parang guiding, siguro yung North Star ng podcast ko rin, tsaka na hindi ko nasusunod lagi. Pero yun yung yung parang curiosity over controversy. Yung parang, kasi nga, sa totoo lang, mas marami namang listeners yung podcast ko kung nag-extreme views na lang ako, di ba? kung maging ka na lang. Actually. Kasi ang dami, nakakatawa yung konyo jokes mo, Victor. Di ba? May nag-message, nakakatawa yung mga DDS jokes mo. Kung mag-elitista konyo jokes na lang ako, mas marami akong followers eh. Pero yun yung, siguro ang komedyante sa tingin ko laging anong tawag nun? Contrarian. Yan, di ba? And I'm sure sa science din may ganyan. Na parang, kung ano yung conventional knowledge, lagi naman sina-challenge yun sa science, di ba? Dati naglolobotomy pa tayo, di ba? Di ba? Yun ang accepted. Or ano pa ba yung mga, di ba dati may mga ads na more doctors smoke camels. Nag-iwasa yung mga doktor. Hindi ko alam Parang yun. ganun, di ba? Yung Ganun alam ko din lang dati yung kay sino nga ba yung mathematician na naka-decode nung sa Germany? Yung Alan si Turing. Yeah. Yun na parang may electrotherapy yata na ginagawa para hindi siya maging bakla or something, parang ganun. Yun, oo. Yung gender, oo, di ba? Parang mga bata pa, sa bata niya ginagawa yan, di ba? Oo, yata. Hindi ko na rin matandaan yung full details, pero may matandaan ako na ganun. Oo, yun. So, yun lang siguro sa mga bagong comedian, yung hindi ka lang sasama sa uso. Lalo na yun with TikTok, Instagram. May tendency na mag-react ka na lang kung ano yung uso, ano yung trending. So, I think importante yung mag-offline ka muna. Oo. Yan. Kontrahin mo rin yung sarili mo. Yun lang. Ayun. And last question po, do you have anything to promote? So, bali po ito, for first week ng July lalabas. So, may ipopromote po ba kayo na shows na July or something? Oo, meron akong bubuong scientific paper, no? Naghahanap ako ng funding. Yung Psychology of DDS versus Kakamping.
Yan, ano pa ako ng funding dyan. Hindi, pero punta na lang kayo sa comedymanila.ph. Punta kayo sa Instagram ko, Victor Anastasio, Instagram. Doon ko pinapost yung mga next upcoming shows ko. Ang next namin ay Absolute Mega Best of Comedy Manila throughout July yan. So, aabot pa naman yung podcast. Yun lang. Sana follow niyo ako sa Instagram. Doon ako nag-update kung kailan yung mga next shows. Ano pa ba? Sa mga nakinig nito dahil nakikinig ng podcast ko, pakinggan nyo rin yung iba episode ng, pakinggan nyo yung mga ibang episode ng Behind the Science. So yun, gaya nga ng sinabi ko sa episode natin, gusto ko talaga i-promote yung STEM eh. And hindi lang siya strict na math. Yan, yung imbis na mag-focus tayo sa politics na para siyang basketball teams, yung parang psychology behind it or yung economics, I mean something else. Be it economics man yan, pinopromote kong libro sa podcast, yung Psychology of Money, yung mga ganon, yung mga non-sensational, boring, nerdy. So yun, gusto ko i-promote yung podcast nyo rin sa mga nakinig dahil sa akin. Yun lang. At saka huwag kayong umihi sa dagat kasi nahihirapan si Iris. Nag-aaral sila ng marine chemistry, may ihi. Nakukuha niya palang water sample ihi ng mga beachgoers, no? So, gusto ko nga, ang dami ko naiisip nung nag-podcast tayo na parang sana merong constantly updated na mga ganon, yung science-related content. Kesa yung puro politika. Yung science-related content na may na-discover na ganito, Facebook page. Alam mo yun, kung meron, hindi ako aware. Pero yung mga ganon. Diba? Kasi connected yan eh. Yung marine chemistry, I think yan yung matututo yung mga bata ng magtapon ng chippy sa dagat. Yung mga ganong maliliit na bagay, di ba? May efforts naman to do science communication, pero yun nga, nangingiba pa na nalalaktawan siya ng ibang type of content, mga brain rot. Yun yung kalaban ngayon. Tsaka as of now, I think parang wala pang halimbawa, di ba kayo mga comedians, meron kayong Comedy Manila na talagang isang group talaga siya na with a group of comedians promoting comedy. I think sa science parang wala pang ganun na in a way na similar na group na pinopromote lahat ng mga science content creators or something. Parang wala pa akong nakikitang similar group. So, yan siguro yung challenge yan. Nauna pa yung Beyblade Convention eh. Tsaka vape. Pero totoo, kailangan, yun nga sinabi ko ng podcast natin, di ba? Kailangan natin ng influencer na scientist. Sa tingin ko, hopeful ako, lilitaw yun sa TikTok. Lilitaw naman sa TikTok yan. Kasi, mas yung TikTok no? Mas conducive sa ganun. Yung Instagram talaga parang mas malakas siya mag-push ng content compared sa ibang Choppy ata ulit. Ayun, bumalik na. Ayan, okay na. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Sir Victor sa pagpapunlak ng aming imbitasyon, and of course kay Iris sa pagiging guest co-host natin today. Sa audience natin sa Behind the Science, try nyo rin makinig sa Intellectual Wall. No? Every Sunday yata siya, or Monday morning ba lumalabas. Yun. So weekly din siya, and maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. And also other topics din. Open din tayo sa other topics. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.